Yo, hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. So, for today's video ay ituturo ko sa inyo o ipapakita ko sa inyo o sasabihin ko sa inyo kung bakit nga ba yung puno ng niyog ay nilalagyan ng apakana ng paa. So, wag na po nating patagalin at isa-shout out ko na po yung aking mga viewers, subscribers. Salamat sa inyong lahat. At ngayon, hindi ko na uli patatagalin pa. Ipapakita ko na sa inyo kung bakit nilalagyan ng apakana ng paa yung puno ng nyug. Tara! Marami tayong puno ng nyug kasi andito naman tayo sa aming munting nyugan. So meron lang po akong target na isang puno talaga na ipapakita sa inyo na meron po siyang apakana ng paa. Yan guys. O ito guys. So meron po siyang apakana ng paa kung makikita nyo. Ito, isa, may sa baba, dalawa, may dito pa, tatlo, sa medyo mataas. Ayun guys, oh. So, yan, at andito pa sa pinakababa. So, ayun pa pala, yun guys, nakikita nyo. Ayun oh. Yan, may mga apakanan po ng paa. Kaya pala nilalagyan kasi kapag hina-harvest po yung nyug natin, karamihan kasi inaakyat o kagaya nito. Kaya may apakanan ng paa para pag akyat mayroong aapakan o kaya nga apakanan ng paa So kagaya nito guys, sample, aakyat po tayo. Ayan nakaakyat na po tayo. So ganyan lang po guys. Kasi maraming nag-harvest ng nyug na meron po silang ginagamit na panungkit or kung sa Bisaya, kawit, yung parang may bakal sa dulo at yun yung puputol sa sa bunga ng nyug. Talaga kaya yun po. Yan po ang dahilan kung bakit merong apakana ng paa yung mga puno ng nyug. So yan lang po guys, yung video na ipapakita ko sa inyo ngayon. Kunting mga kadahilanan kung bakit merong apakana ng paa ang puno ng nyug. So, at maraming salamat sa inyong panonood. Naway mag-enjoy kayo sa video na to. At masabi ko lang po sa inyo, salamat sa inyong suporta at sana abangan nyo pa ang mga susunod na videos na i-upload ko. So, maraming salamat. Yun lang. Bye-bye.